Hello, magandang araw, hapon at gabi sa lahat ng mga kababayan saan man panig sa mundo at saan man kayo naroroon. Ito po ang iyong lingkod, Documentator, kasi magko-comment po tayo dito sa patutsada ni Congressman Bongalon ng Ako Bicol Party List. Binanatan po niya si VP Sara Duterte. He called for resignation sa ating Vice President, pero halatang halata sa kaniyang boses, nakabado sa kaniyang tono ng kaniyang pagsasalita. Tunghayan niyo po at pakinggan itong sinasabi ng batang ito. Tanong ko lang, bakit puro mga batang congressman ang may malakas na loob na magsabi na ipa-resign si VP Sara? O baka naman kasi ang mga bata pa ay madaling utusan at madaling utuin sa kanyang boss sa Congress. My goodness. Kung ako po ay si VP Sara, hindi ko din sisiputin yung Congress. Kasi alam ko na naman na mayroon yang sinusunod na kanilang boss sa Congress na kanyang kalaban sa politika. Kaya alam na at obvious ang patutunguhan dyan. Kahit anong katwiran nila na kailangan harapin ang Congress for public interest, ginagamit pa nila na ang taong bayan ang nagtatanong at kailangan malaman daw ng mamamayan. Kung ako po ang tatanungin, dapat pati rin ang ating Pangulo ng Pilipinas ay papaharapin at tanungin din nila kung saan na ang mga flood control project na natapos na at pinunduhan para patas. Kasi pareho lang sila mga Pangulo ng Pilipinas. Yun nga lang, si Sara pangalawa at si Marcos yung una. But they're both the same president, diba? Kaya mga kababayan, sabay-sabay po tayong panoorin ang banat ni Congressman Bongalon. Naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OVP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing at i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OBP. So, pangalawa, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So, kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them to judge the Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign.
Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step up.